Dominant Protector. Credit to the author. 4,971-5K. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita si Dimitri sa makalangit na Elixir Pavilion. Nang uminom siya ng 5 grade 7 Great Recovery Pill mula kay Morten, nagulat siya. Sila ay talagang may pinakamataas na kalidad. Para sa mga ordinaryong pang-4 at ika-5 baitang elixir, kahit na bihira ang kataas-taasang kalidad, hindi ito partikular na bihira. Gayunpaman, ito ay isang pang-7 baitang elixir. Kahit na siya ay hindi kailanman pino ang isang pinakamataas na kalidad ng elixir. Hindi ba't nangangahulugan ito na ang kakayahan ng The Alchemist sa likod niya ay mas mataas sa kanya, si Dimitri? Ito kaya ay gawa ng isang mistiko. Bulong ni Dimitri sa kanyang puso. Gayunpaman, pagkatapos niyang maramdaman ito, nagulat siya nang makitang malinis ang mga panggamot na tabletang ito, nang walang anumang bakas ng imprint ng espiritual na kamalayan. Paano na? Tanong ni Morten. Walang marka ng spirit sense dito. Umiling si Dimitri. Hindi niya kayang magsinungaling sa ganitong bagay. Pagkatapos ng lahat, ang mga grade 7 Great Recovery Pill na ito ay ang ebidensyang nasamsam. Kung nagkagulo ang Heavenly Pill Pavilion, kailangan nilang maghanap ng magsusuri sa kanila muli sa hinaharap. Walang imprint na espiritual na kamalayan. Nagbago ang ekspresyon ni Morten. Kanina pa siya nagsalita. Hindi ba isa itong sampal sa mukha niya sa harap ng lahat? Kung ganoon nga, wala na dapat dahilan para aisil ang ating Heavenly Pill Pavilion, di ba? Nakahinga ng maluwag si Teresa at ang iba pa. Ang Heavenly Pill Pavilion ay nasa magandang sitwasyon ngayon. Kung ito ay talagang kinuha ngayon, ang mga pagkalugi ay magiging napakalaki. Sa kabaligtaran, ang mga high-grade na table tas na ibinebenta sa pamamagitan ng normal na mga channel ay hindi kailanman sadyang magbubura sa espiritual na imprint ng kamalayan, tanging ang iligal na pagpupuslit ng mga table tas ang gagawa nito, kaya ikaw ay masyadong matalino para sa iyong sariling kapakanan. Ngumisi si Dimitri. Sinasiraan mo ako. Namula ang mukha ni Teresa. Ano ba ang dapat pag-usapan? Lumayo ka na, o papatayin ka namin ng walang awa. Agad na nagutos si Morten. Sa isang utos, mabilis na nagsara ang mga gwardya. Kung hindi gumawa ng paraan sina Teresa at Milky, talagang papatayin nila sila. Nakita ni Shenji na hindi maganda ang sitwasyon at mabilis niyang hinaila ang dalawang babae sa gilid, inaaliw sila sa mahinang boses, malinaw na handa sila. Walang kwenta ang pangangatwiran sa kanila. Kailangan nating hintayin si Boss Terence na bumalik at mag-isip ng kung ano. Kung saan may buhay, may pag-asa. Bagamat ayaw ni na Teresa at Milky, hindi sila nabulag ng galit. Nakatayo lang sila sa isang tabi, walang magawang pinapanood ang kabilang partido na naglalagay ng selyo sa pintuan ng kanilang makalangit na tableta pavilion. Umalis. Nagkatinginan sina Morten at Dimitri at ngumiti, pagkatapos ay umalis kasama ang kanilang mga tauhan. Ngayong nasamsam na ang Heavenly Pill Pavilion, wala nang saysay ang pakikipaglaban sa sikat na sekta ng medisina. Sok! The Heavenly Pill Pavilion is in for a rough time. Hindi naging madali para sa kanila ang sumikat, pero in the end, wala pang kalahating araw, nabawalan sila. Sayang naman. Hindi naghiwa-hiwalay ang mga nakapaligid na tao, nagbubulungan at nagtuturo pa rin. Tama, sino ba ang humiling nito na i-provoke ang sikat na sekta ng medisina? Maaari pa nga nilang anyayahan ang Vice Island Master na si Morten na tumulong, sino kaya ang maiimbitahan ng Heavenly Pill Pavilion? Sa huli, masyado pa siyang mahina at walang sapat na foundation. Sayang. Garantisado ang kalidad ng kanilang mga table tas at patas ang presyo. Kung ito ay isang malaking tindahan tulad ng sikat na sekta ng gamot, kahit papaano ay doble ang presyo. Hindi ka man lang makabili ng mga pildores na may pinakamataas na grado, buntong hininga. Napabuntong hininga ang isang tao. Habang nag-uusap ang mga tao, sa wakas ay dumating si Terence. May dalawang manggagawang hiniram niya sa 5 elementong Chamber of Commerce sa likuran niya, at nagulat sila nang makita ang selyo sa pinto. Anong nangyayari? Tanong ni Terence sa kanilang tatlo.
Sinabi ng mga tao mula sa isla na Lord's Pavilion na ang ating 7th grade pill ay mga smuggled na table tasks mula sa East Continent, kaya nagdala sila ng mga tao para inspeksyonin ang mga ito. Kahit na ang 5 7th grade Great Recovery pill ay inalis. Parehong nadama ni na Teresa at Milky ang pagkakamali. Ang kikidating lang ay ang Managing Vice Island Master, si Morten, ngunit ito ay dapat na isang sikat na sekta ng medisina sa likod nito, kung hindi ay hindi siya pupunta upang puntiryahin ang ating Heavenly Pill Pavilion ng walang dahilan. Dagdag ni Shenjin mula sa gilid. Tumango si Terence at hindi na nagsalita pa. Naglakad siya papunta sa pinto at walang pag-aalinlangan na tinanggal ang selyo sa harap ng karamihan. Lumingon siya at sinabing, "The Heavenly Elixir Pavilion will be open for business as usual. Kung may kailangan ka, please don't worry too much. Maaari ka lamang bumisita gaya ng dati. Ang makalangit na Elixir Pavilion ay magdadala ng lahat ng mga kahihinatnan." Dahil doon, lumingon si Terence kay Teresa at walang pakialam na ngumiti, "Ano pa ang hinihintay mo? Nagdala pa ako ng mga reinforcement. Bilisan mo at ayusin ang pagbubukas ng negosyo." Natigilan sina Teresa at Milky. Naisip nila na ang solusyon ni Terence ay humingi ng tulong. Kahit na wala na ang Terius, ang mga taong tulad ni Jonas at Hao Guangqi ay mayroon pa ring ilang koneksyon sa Nakajima. Hindi magiging mahirap na makakuha ng ilang malaking shot para magsalita para sa kanila. Hindi nila inaasahan na walang ganoong intensyon si Terence. Pinili niyang huwag pansinin ang investigasyon. Boss, ito ang selyo ng pavilion ng may-ari ng isla. Kung bubuksan nating muli ang ating negosyo ng walang pag-iingat, ito ay isang karagdagang krimen. Siguradong hindi tayo pababayaan ni Morten. Mabilis na paalala ni Shenjin. Kahit na ang sitwasyon ay napakasama na ngayon na ang mga bagay ay umunlad hanggang sa puntong ito, tinatakan lamang nila ang makalangit na Elixir Pavilion pagkatapos ng lahat. Wala naman silang panganib, pero kung susuwayin nila sa publiko ang utos ng may-ari ng isla, mamamatay talaga sila. Kung tutuusin, sa pananaw ng sekta ng medisina, baka hindi sila papayag na tumigil na lang sa pagsasara ng makalangit na Elixir Pavilion. Sa pagkakataong ito, hayagang sinuwi ni Terence ang utos ng may-ari ng isla sa publiko, na nagbibigay sa kanila ng dahilan upang maalis ang mga ugat. Ito lamang ay sapat na para kay Morten na patayin silang lahat ng walang pag-aalinlangan. Tinapik ni Terence ang kanyang balikat, "Mali ka." Sa pagkakataong ito, hindi na tanong kung pakakawalan ba nila tayo, kundi kung pakakawalan ko ba sila. Maghihintay tayo at tingnan. Si Shenjin ay ganap na natulala Morten ang Vice Island Master, ang pangalawang in command ng Nakashi government. May kakayahan ba si Terence na makitungo sa isang taong ganoon? Ang lakas talaga ni Terence, at kaya niyang magpadala ng mid-stage profound expert na lumilipad gamit ang isang sipa, ngunit iba si Morten. Hindi lamang ang taong ito ay mas malakas kaysa kay UK, ngunit siya rin ay isang mahirap na kalaban. Mabuti kung bugbugin ni Terence si UK, ngunit kung gagawin niya ang anumang bagay kay Morten, ito ay katulad ng paghamon sa buong Central Island na Lord's Pavilion. Ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Gustong paalalahanan muli ni Shenjin si Terence, ngunit hindi siya binigyan ni Terence ng pagkakataon. Inalis na niya sina Teresa, Milky, at ang dalawang katulong. Di nagtagal, ang makalangit na Elixir Pavilion ay muling napuno ng mga tao, at ang eksena ay mas masigla kaysa dati. Bagamat alam nilang sasalungat sa hangin ang makalangit na Elixir Pavilion, at tiyak na dadalhin muli ni Morten ang kanyang mga tauhan dito sa lalong madaling panahon, ano ang kinalaman nito sa kanila? 4,972. Hindi maaaring parusahan ng batas ang nakararami kahit na gustong arestuhin ni Morten ang mga tao, maaari lamang niyang arestuhin si Terence at ilang iba pa mula sa makalangit na Elixir Pavilion. Hindi naman niya kayang hulihin ang mga customer na bumibili ng elixir, di ba? Alam ng lahat na ang makalangit na Elixir Pavilion ay may mahusay na kalidad. Ito ay tiyak na dahil dito na kailangan nilang bumili ng marami hanggat kaya nila bago muling isara ang makalangit na Elixir Pavilion. Walang ganoong tindahan pagkatapos ng baryong ito, at magiging mahirap para sa kanila na bumili ng Supreme Grade Elixir sa hinaharap. Ang huling kabaliwan. Napabuntong hininga si Shenjin sa tagpong ito at pinagpawisan siya ng malamig.
Gayunpaman, wala siyang oras upang mag-alala tungkol dito. Kung hindi siya magmadali at tumulong, hindi ito kakayanin ni Teresa at ng iba pa. Masyadong sumasabog ang eksena, at kahit na may dalawang manggagawa si Terence, malayo pa rin ito sa sapat. Kung ang sitwasyong ito ay hindi panandalian, ang Heavenly Pill Pavilion ay kailangang magsimulang mag-recruit ng mga tao, o talagang mamamatay sila sa pagod. Sa kasamaang palad, mula sa sandaling tinanggal ni Terence ang selyo, ang eksenang ito ay nakatadhana na maging panandalian. Wala pang isang oras bago natanggap ni Morten ang balita at napalibutan muli ang Heavenly Pill Pavilion. Mga walang kaugnayan, mabilis na umatras. Kung hindi, papatayin namin kayo ng walang awa. Naningkit ang mga mata ni Morten sa galit sa eksenang nasa harapan niya. Kakaalis lang niya, at nangyari na ito. Talagang hindi siya kinuha nitong grupo ng mga tao, ang Managing Vice Island Master, di ba? Kung ang tigre ay hindi nagpakita ng kanyang lakas, talagang kukunin ako nito bilang isang may sakit na pusa. Nagkagulo muli ang Heavenly Pill House, at mabilis silang naalis. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil kay Terence, si Teresa at Milky ay hindi na natarante gaya ng dati. Naniniwala sila na hanggat naririto si Terence, magiging maayos ang lahat. Ayon sa aming pagsisiyasat, sina Terence, Teresa, Milky, at Shanjin mula sa Heavenly Elixir Pavilion ay nakagawa ng krimen laban sa mga alituntunin ng pavilion ng may-ari ng isla. Hindi sila mapapatawad. Mga lalaki, ibaba mo sila. Malamig na utos ni Wooju. Si Shenjin ay labis na nababalisa. Kung sila ay mahuli at itapon sa kulungan ng Nakajima, silang apat ay hindi na muling makakakita ng liwanag ng araw. Kahit na may mga taong tumatakbo sa paligid upang iligtas sila, kasama ang mga pamamaraan ng Morten at ang sikat na sekta ng medisina, wala ba silang anumang follow-up na aksyon? Maliban kung ito ay isang tao mula sa makalangit na landas na maaaring direktang tumalon sa bilangguan, kung ang isa ay umasa kay Jonas at Hao Guangqi, maaaring hindi sila makatanggap ng anumang balita bago palihim na pinatay ni Morten silang apat. Pagkatapos nito, maaari silang magsaboy ng maruming tubig sa kanila. Kahit na bumalik ang makalangit na landas, wala silang magagawa kay Morten. Gayunpaman, hindi naman nagmamadali si Terence. Napatingin siya sa mga guard na nakapalibot sa kanya at malamig na ngumiti kay Wubing, sigurado ka bang gusto mo akong mahuli? Siyempre, hindi lang nilabag ng Heavenly Elixir Pavilion ang kasunduan sa pagitan ng Middle Island at East Continent sa pamamagitan ng smuggling at pagbebenta ng high-grade elixir, kundi lantaran din nilang nilabag ang utos ng may-ari ng isla. Sinusubukan mo bang sabihin sa akin na hindi ka mula sa Heavenly Pill Pavilion? Sabi ni Morten habang nakatingin sa apat. Siyempre galing ako sa Heavenly Elixir Pavilion. Ako ang nagtatag ng Heavenly Elixir Pavilion. Gayunpaman, kung sa tingin mo ay mahuhuli mo ako ng ilang sundalong hipon at general ng alimango, hindi mo ba ako masyadong minamaliit? Walang pakialam si Terence sa Nakajima Guards. Hindi naman sa mayabang siya. Ang isa sa kanila ay nagawang baligtarin ang dilaw na rehiyon ng dagat sa East Continent, at ang isa pa ay isang pag-iral na maaari pang talunin ang isang maagang yugto ng Mountain Split Giant. Talagang mahirap para sa kanya na seryosohin itong mga bagong dating na eksperto sa Soul Stage. Ibang-iba ito sa huling pagpunta niya sa Middle Island. Noong nakaraang pagkakataon, mahina at matatakot lang si Terence, ngunit pagkatapos ng lahat ng hamon, lalo na pagkatapos ng paglalakbay sa kontinente ng silangan, siya ay isang malakas na dragon sa Middle Island. Kahit na hindi niya sugpuin ang lokal na ahas, hindi siya matatakot kay Morten, ang master ng Vice Island. Gusto mong labanan ang pag-aresto? Tumawa si Wooju. Para sa isang taong madaling talunin ang isang mid-stage na profound, ang isang grupo ng mga gwardya ng Nascent Soul ay talagang hindi gaanong banta. Ngunit kung talagang lumaban siya sa pag-aresto sa publiko, ito ay isang malaking krimen. Hindi na nila kinailangan pang buhusan ng maruming tubig si Terence, maaari nila itong patayin sa mismong lugar. Kahit na hindi madala ng mga bagong bantay ng Soul Stage si Terence, si Morten ay nasa tuktok ng huling yugto ng mahiwagang Ascension Realm. Kung hindi man lang niya maalis ang isang maagang yugto ng misteryosong Ascension Realm, hindi na siya magiging master ng Vice Island. Mas mabuti pang mamatay na lang siya. So paano kung lumaban ka sa pag-aresto?
Walang pakialam na tumingin si Terence kay Morten. Pagkatapos ay huwag mo akong sisihin ng walang awa. Sa pagkakataong ito, nagnenegosyo lang ako. Ayokong patayin ka. Pagkatapos ng lahat, hindi namin kilala ang isa't isa at walang sama ng loob. Pero kung gusto mong mamatay, then don't blame me for merciless. Kurba ang mga labi ni Morten sa isang nakakatakot na ngiti. Hehe, kahit na hinahanap ko talaga si kamatayan, dapat may kakayahan kayo para gawin ko to, diba? Tumawa si Terence habang sumulyap sa kanya, sa ilang pusa at aso lang, o kasama mo, ang Managing Vice Island Master ng Rurok ng huling yugto ng misteryosong Ascension Realm. Natatakot akong mahirap sabihin kung sino ang nanliligaw kay kamatayan. Ignorante at mayabang. Dahil gusto mong mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Si Morten ay lubusang naasar sa tono ni Terence. Makatuwiran kung ito ay nagmula sa isang pagbubukas ng bundok na big shot, ngunit ang batang ito ay nasa maagang yugto pa lamang ng mahiwagang ascension. Kahit na kaya niyang hamanin ang mga mas mataas na antas ng paglilinang, gaano kaya siya kalakas? Kung nakita ni Morten ang eksena sa Thunder Winter Plain Island ng East Continent, malamang na hindi siya magiging masyadong dismissive. Speaking of which, hindi naman siya nagkamali. Bagamat ang taong ito ay nasa maagang yugto pa lamang ng mahiwagang Ascension Realm, siya ay isang maagang yugto ng misteryosong Ascension Realm expert na maaaring kalabanin ang isang early stage Mountain Split Realm expert. Nang matapos siyang magsalita, kumilos si Morten. Sa normal na mga pangyayari, kahit ang mga bantay ni Nakajima ay hindi makapagsimula ng away sa kalye ng palengke. Pagkatapos ng lahat, kapag nawala ito sa kontrol, lahat ng Chambers of Commerce at maging ang buong Nakajima ay magdaranas ng malaking pagkalugi. Gayunpaman, kumpiyansa si Morten na kaya niyang patayin si Terence sa isang galaw, kaya walang anumang pagkatalo. May dalawahang anyo ng apoy at tubig. Naramdaman ni Terence ang pagbabago-bago ng enerhiya mula sa lalaki at medyo nagulat. Ayon sa katwiran, napakahirap gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng dalawang espiritual na ugat ng tubig at apoy. Pagkatapos ng lahat, ang tubig at apoy ay hindi magkatugma. Ang kakayahang pagsamahin ang mga katangian ng tubig at apoy ng halos perpektong upang mabuo ang mga dobling yugto ng tubig at apoy, nang walang pagbubukod, ay hindi isang simpleng tao. Talagang karapat-dapat siyang maging isang figure na maaaring umakyat sa posisyon ng pamamahala ng Vice Island Master. Ang taong ito ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Nabalitaan na ang dobling anyo ng tubig at apoy ay hindi mahuhulaan. Kahit na ang parehong paglipat ay ipinakita, magkakaroon ng hindi mabilang na mga pagbabago. Napakahirap harapin. Sa mga tuntunin ng lakas, ito ay maihahambing sa isang master ng tatlong espiritu profound yugto. Ang isang master sa tuktok ng huling yugto ng Profound Realm ay kasing lakas ng isang ordinaryong cultivator sa Great Circle ng Profound Realm. Sa gitnang isla, kung saan walang gaanong mga master sa Profound Realm, may karapatan si Morten na ipagmalaki. Sa kasamaang palad, hindi siya nakaharap sa isang master ng tatlong Espiritu Ascension, ngunit isang hindi pa nagagawang 8 Spirit Ascension Master. Ang mga elemento ng apoy at tubig ay maaaring mukhang malakas sa iba, ngunit ito ay wala sa harap ni Terence. 4,973. Maganda ang mata mo, pero sayang naman at huli mong na-realize. Malamig na tumawa si Morten, at ang mga pagpapakita ng apoy at tubig ay biglang nagbago sa isang mabangis, maraming kulay na tigre. Nakakatakot ang aura ng isang mabangis na tigre na bumababa mula sa mga bundok para pamunuan ang mundo. Nagmamadaling umatras ang mga elite na gwardya. Sa kanilang lakas, kahit isang maliit na epekto ay sapat na upang patayin sila. Noong nakaraan, mayroong higit sa 1 o 2 kaso ng mabangis na tigre ni Morten na bumababa sa bundok at aksidenteng nasugatan o napilayan ang mga ito. Sa mga aral na natutunan sa nakaraang pangyayari, natural silang nagtago sa malayo hanggat maaari. Isang tigre. Mukha itong kahanga-hanga, ngunit iniisip ko kung kaya ba nito akong talunin, isang dragon. Bahagyang ngumiti si Terence habang casual niyang itinapon ang layunin ng pagpatay sa 5 elemento at 8 trigrams. Sa isang malalim na dragon's roar, ang golden dragon ng 8 trigram ay bumaba sa maliit na makalangit na elixir pavilion.
Ang presyon ay parang isang sinaunang hayop na pinipilit ang makulay na tigre na umatras ng ilang hakbang. Ang totoong Chi ay nagiging espiritu. Namilog ang mga talukap ni Morten sa takot. Bilang Vice Island Master ng Nakajima, ang kanyang kaalaman at pananaw ay higit pa kaysa sa mga ordinaryong tao. Agad niyang nakita ang asensya nitong 8 trigrams Flood Dragon. Ang bagay na ito ay natakot pa sa isang late mountain split expert tulad ni Mavis, pabayaan ang isang peak late stage profound expert na tulad niya. Kahit na ang matitingkad na kulay na tigre na kanyang ginawa ay mukhang buhay din, ito ay ang espesyal na ilusyonaryong kakayahan ng dalawahang anyo ng tubig at apoy. Sa madaling salita, ito lamang ang tunay na enerhiya sa hugis ng isang tigre. Hindi man ito maituturing na tunay na pagpapahayag ng enerhiya, lalo pa ang mas mataas na kaharian ng tunay na espiritu ng enerhiya. Ang pagkilos ni Morten ay maaari lamang matakot sa isang karaniwang tao. Sa pinakamaganda, ito ang bersyon ng totoong Chi manifestation ng mahirap na tao. Sino ang nakakaalam na makikilala ni Ligway si Likoy ngayon at talagang haharapin ang totoong Chi manifestation? Ang bawat kilos ng tigre ay suportado ng dalisay na Chi ni Morten. Kung ito ay natakot, si Morten mismo ang natakot. Gayunpaman, iba ang 8 trigram na dragon na nilikha ni Terence. Mayroon na itong ilang palatandaan ng isang tunay na espiritong hayop. Hindi kailangan ni Terence na kontrolin ito sa lahat ng oras, at maaari itong umatake ng mag-isa. Habang umaatres ang maraming kulay na tigre, ang 8 trigram na baha ng dragon ay umungal at sumugod dito. Gamit ang 2 dragon claws at isang dragon tail, madali nitong pinunit ang maraming kulay na tigre. Hindi ito ang katapusan. Agad na sumunod ang 8 trigram na baha ng dragon at ibinalot ang sarili sa Morten. Naririnig ang dagandong ng dragon malapit sa kanyang mga tainga at naramdaman ang presyon ng isang mabangis na hayop na halos totoo, natakot si Morten na muntik na niyang maiihi ang kanyang pantalon. Isa siyang peak late stage profound expert, ngunit pinipigilan siya ng 8 trigram water dragon. Kahit anong pilit niya ay hindi siya makagalaw. Ang tanging kinalabasan na maaari niyang gawin ay maghintay sa kamatayan. Ang resultang ito ay talagang nakakagulat. Nagkatinginan ang mga gwardya at mga nakamasid sa labas ng pinto, hindi man lang naglakas loob na huminga, sa takot na sila ay pauntirya ng chismis na dragon na ito na nanggaling sa kung saan. Kahit na ang isang big shot na tulad ni Morten ay hindi makalaban, hindi banggitin ang mga alipors na ito. Paano na? Ayos lang ba ang dragon ko? Dahan-dahang lumapit si Terence kay Morten habang naka-cross arms. Hindi pa nagtagal ay nabuo na niya ang layunin ng pagpatay sa 5 elemento at 8 trigrams kahit si Terence mismo ay hindi sigurado kung gaano kalakas ang dragon. Ang tanging oras na ginamit niya ito ay laban sa Fat Ales, ngunit ang pagkakaiba sa kanilang mga antas ay masyadong malaki. Ang dragon ay pinatay sa sandaling mailabas niya ito, at mahirap makita ang tunay na epekto. Ngunit ngayon, may ilang pahiwatig si Terence. Sa paghusga mula sa katotohanan na madaling talunin ng dragon si Morten, dapat ay madali rin itong talunin ang isang profound full cultivation. Dapat itong lumaban sa par sa isang mas mahinang maagang yugto ng mountain split cultivator tulad ni Elena. Hindi ito nakamamatay o sumasabog gaya ng pinakahuling hakbang, ngunit hindi ito kailangang singilin. Maaari itong magamit kaagad, at ito ay napaka-flexible. Kung hatiin ni Terence ang kanyang atensyon, maaari siyang makipag-coordinate sa dragon at bumuo ng 2v1. Ang konklusyong ito ay lihim na nagpasaya kay Terence. Ito ay isang advanced na bersyon ng pakikipaglaban sa kaliwa at kanan. Kung pinagkadalubhasaan niya ang hakbang na ito noong nakikipaglaban siya kay Elena, hindi na niya kailangang lumaban ng husto. Kaya niyang sugpuin ng tuluyan si Elena at baka hindi na niya magawang lumaban pa. Huwag kang gagawa ng katangahan. Ang pressure na napapalibutan ng isang hayop ay hindi isang bagay na kayang hawakan ng isang normal na tao. Medyo nanginginig ang boses ni Morten, ngunit ayaw niyang aminin ang pagkatalo sa harap ni Terence. Sinubukan niyang manatiling kalmado, "Ako ang Managing Vice Island Master, Morten. Kung maglakas loob kang hawakan ang isang buhok sa ulo ko, gagawa ka ng kalaban sa buong Middle Island. Mas mabuting isipin mo ang mga kahihinatnan. Oh,
Talaga. Takot na takot ako. Hindi itinago ni Terence ang banta. He curled his lips. Pagmamayari ba ng pamilya mo si Nakajima, at magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Dahil pinili mong maging laki ng sikat na sekta ng medisina, dapat magkaroon ka ng ganitong kamalayan. Dahil naglakas loob kang lumapit at makitungo sa akin, natural dapat kang maging handa na harapin ko. Hindi ba? Ako. Si Huju ay agad na natahimik. Nagsisi talaga siya na pumayag siyang tumulong sa sikat na sekta ng medisina. Akala niya ay mga hamak na karakter lamang ang mga ito, ngunit sino ang nakakaalam na sila ay napakakapal na bakal. Ang kabilang partido ay nasa maagang yugto lamang ng mahiwagang Ascension Realm, ngunit nagawa niyang pangalagaan siya, isang pick ng huling yugto ng misteryosong Ascension Realm, ng napakadali. Higit pa rito, ginamit niya ang maalamat na paraan ng tunay na chi na nagiging espiritu. Si Morten ay hindi isang tanga. Alam niya kung ano ang kinakatawan nito. Alam din niya na hindi ito isang bagay na siya, bilang Managing Vice Island Master, ay kayang hawakan. Sa pagkakataong ito, talagang niloko sila ng pamilya Zing. I'll spare your life this time. I'll give you half a day's time to return my 5 grade 7 great recovery pills. Kung hindi mo magawa, okay lang. Ako mismo ang pupunta sa pintuan mo para hanapin ka. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling makipag-usap sa iyo noon. Tumingin si Terence kay Morten ng harapan at mahinang nagsabi, tandaan mo, hindi ako mabait na tao. Minsan ko lang siyang pakakawalan. Si Morten ay basang-basa na sa malamig na pawis dahil sa takot. Tuwang-tuwa siya nang marinig niya ito. Naisip niya sa kanyang sarili na bagamat nakakatakot ang taong ito, hindi siya nang ahas na talagang pukawin ang pavilion ng master ng isla. Kung hindi, kung talagang naging kalaban niya ang buong Middle Island, ano ang magagawa niya kahit malakas siya? Sa pag-iisip na iyon, nawala ang takot ni Morten. Ang pagiging master ng Vice Island ang kanyang pinakamalaking proteksyon. Hanggat ang Terence na ito ay hindi maglakas loob na gumawa ng isang kaaway ng gitnang isla, tiyak na makukuha niya siya. Matapos bitawan ni Terence ang 8 trigram na dragon, muling nagpahangin si Huju bilang isang Vice Island Master, ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman para iligtas ang kanyang mukha, sinampal siya ni Terence ng walang babala, na pinalipad siya palabas ng Heavenly Pill Pavilion sa harap ng lahat. Tandaan, kalahating araw lang ang oras mo, babala ni Terence. 4,974. Sa mga tingin ng lahat, napahiya si Morten na gusto na niyang mamatay. Sa sobrang hiya niya ay gusto niyang maghanap ng butas sa lupa na mapagtataguan. Hindi na siya naglakas loob na magsalita pa at mabilis na umatras kasama ang kanyang mga bantay. Nagkaroon ng nakamamatay na katahimikan sa loob at labas ng Heavenly Pill Pavilion. Lahat ay tumingin kay Terence na para bang isa siyang halimaw. Ang isang late na nascent soul level na daw Wanshan ay nagdulot ng gulo at pinalipad ng isang sampal. Isang mid-profound level na UK ang dumating upang magdulot ng gulo at pinalipad ng may sipa. At ngayon, si Morten, isang peak profound level expert, ang nagpalipad sa kanya ng isang sampal. Saan nanggaling ang lalaking ito? At this rate, he's going to be unrivaled in Nakagama. Even Morten has been beat to a pulp. Sino pa ba sa Nakagama ang makakalaban niya? I'll master lang, right? May mga nagbulungan. Sa ibabaw, ang Island Master lang ang mas malakas kaysa kay Morten. Gayunpaman, ang Middle Island natin ay isang lugar na maraming nakatagong eksperto. Not to mention the Elder Council behind the Island Masters Pavilion, marami ding nakatagong eksperto mula sa major sects. Dapat marami ang mas malakas kaysa kay Morten, pero kadalasan ay hindi nila ipinapakita ang kanilang mga mukha. May ibang nag-analyze. Huwag na nating pag-usapan ang mga nagtatago sa mundo. Sa ibabaw, itong si Terence ay tiyak na isa sa mga nangungunang tao sa ating Middle Island. Halos wala na siya sa Asol. Maaari ba talaga siyang mula sa kontinente ng silangan? Mayon ng hula. I don't think so. Nabalitaan ko na ang Heavenly Pill Pavilion ay may ilang koneksyon sa North Island. May gumanti agad. Ang North Island.
Pinagtatawanan mo ba ako? Iilan lang ang mga master sa North Island, at sa tingin ko ay may tinatawag na gray o isang bagay sa mga nakababatang henerasyon. Wala pa akong narinig na tinatawag na Terrence. Nagpapanggap kang alam mo kung hindi. Lumang balita ito sa North Island. Nakarating ka na ba sa North Island sa nakalipas na 2 taon? Sabihin ko sa inyo, ang pinakamalakas na binata sa North Island ay tinatawag na Julius, ngunit ang pinakasikat na tao sa nakalipas na 2 taon ay hindi si Julius. Ito ay mula sa secular na mundo, at ang pangalan niya ay Terrence. Sabi ng isa sa mga nasa middle-aged na lalaki. Talaga? Talagang taga-Bay daw ba itong si Terrence? Nga pala, Boss Kui, paano ang dami mong alam tungkol dito? Napatingin ang lahat sa paligid. Hindi ko alam kung itong Terrence ay si Terrence na iyon o hindi, pero pinadala ako sa North Island sa nakalipas na 2 taon para magtayo ng branch, kaya syempre narinig ko na ang tungkol dito. Kung hindi, wala ako dito. Tumawa si Boss Kui. Ang mga tao ay nasa mainit na talakayan, bawat isa sa kanila ay humanga kay Terrence. Ang mga malalakas na tao ay iginagalang kahit saan sila magpunta, ngunit sina Teresa, Milky, at Shenjin ay nag-aalala. Hindi sila maaaring maging masaya. Paano kung ang Morten na ito ay hindi nais na ipahinga ang bagay na ito? Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Nag-alala sina Teresa at Milky sa isa't isa. Bagamat natakot ako kay boss ngayon lang, sa pagkakaintindi ko, madilim ang personalidad ni Morten. Natatakot ako na hindi niya masunurin na ibalik ang Rank 7 Great Recovery Pill. Baka pumunta pa siya at humingi ng tulong. Paalala ni Shenjin. It's no big deal to call for reinforcements. Ang mababait na tao ay mabubuli ng iba. Dahil nakarating na sila sa ating pintuan, ang tanging pagpipilian natin ay ang lumaban. Hindi tayo maaaring sumuko sa oras na ito, kahit isang maliit na hakbang. Kung hindi, tiyak na sasamantalahin nila tayo at wala na tayong lugar sa gitnang isla. Sabi ni Terrence, umiling-iling. Sa katunayan, nakikita rin niya na si Morten ay hindi isang taong madaling matakot. Ang dahilan kung bakit niya ginawa ito ay para ailatag ang pundasyon para sa susunod niyang counterattack. Kung talagang na-provoke siya muli ni Morten, maaari niya itong patayin sa harap ng lahat ng walang pag-aalinlangan. Sa oras na iyon, kahit ang pavilion ng may-ari ng isla ay walang masabi. Kung tutusin, nabigyan na niya ng sapat na mukha ang may-ari ng isla, at kung babalik si Morten, ito ay hindi niya alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Ayon sa mga alituntunin ng mundo ng pagsasanay, maliwanag na para kay Terrence na patayin siya, ngunit hindi makatuwiran para sa may-ari ng isla na gawin siyang kaaway ng gitnang isla dahil lang doon. Pero paano kung ang susunod na mahahanap niya ay ang Nakagama Lord? Medyo nag-aalala pa rin si Shenjin. Nakagama Island Master. Naisip ni Terrence ang huling pagkakataon ng ang Terius Pat at Nantian Goro ay naglalaban para sa posisyon ng Vice Island Master. Nakita niya ang master ng isla mula sa malayo, at kahit na hindi siya lumaban, hindi niya naramdaman na ang lakas ng taong ito ay masyadong malakas. At least, hindi nakakaloka ang aura na inilabas niya. Pagkatapos ng paglalakbay sa East Continent at makita ang isang master na tulad ni Yifan, napakataas na ng paningin ni Terrence. Paano kung ang kabilang partido ay ang Panginoon ng gitnang isla? Kung siya ay hindi makatwiran gaya ni Morten, kailangan niyang gamitin ang kanyang mga kamao para magsalita. Nang makita ang walang pakialam na ekspresyon ni Terrence, hindi nagulat sina Teresa at Milky, ngunit hindi mapigilan ni Shenjin na mapangiti ng mapait. Ang kanyang amo ay hindi lamang malakas, ngunit ang kanyang tapang ay mapangahas din. Kung ang susunod na lalaban ay talagang pinuno ng Nakajima, at kung siya ay hindi makatwiran gaya ni Morten, kung gayon ang araw na ito ay isang malaking biro. Marahil ay magbabago ang buong sitwasyon sa isla dahil kay Terrence, ngunit hindi ito magandang bagay para kay Terrence. Paano kung kaya niyang talunin ang Panginoon ng isla? Bagamat pinamunuan ng malalakas ang gitnang isla, hindi ganoon kagulo na ang sinumang matalo sa master ng isla ay maaaring mangibabaw sa gitnang isla. Ang ganitong sitwasyon ay mangyayari lamang sa magulong dagat ng South Continent, hindi sa maayos na Middle Island.
Kung nangyari iyon, si Terence ay hahabulin lamang ng lahat ng mga sekta. Gaano man kalakas si Terence, kaya ba niyang labanan ang buong Middle Island? Malinaw na hindi ito makatotohanan, ngunit kung hindi matalo ni Terence ang may-ari ng gitnang isla, hindi rin siya magiging maayos. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman ni Shenjin na ang tanging maaasahan niya ngayon ay ang karakter ng Nakajima Lord. Umaasa siya na hindi siya nakipagsabuatan kay Morten at sa iba pa, kung hindi, walang solusyon sa dilema ngayon. Buntong hininga, kung nandito lang si Kuya Terius. Kasama niya, wala nang masyadong bagay. Kahit na umabot talaga sa ganito, at least may haharap at haharapin ito. Bumantong hininga si Shenjin. Ang mundo ay hindi mahuhulaan. Dahil wala si Kuya Terius, maaari lamang tayong umasa sa ating sarili para malampasan ang krisis na ito. Wala nang ibang pagpipilian. Tumingin si Terence kay Shenjin at tinapik ang balikat nito, naging mahirap sa iyo sa nakalipas na 2 taon. Gayunpaman, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Hindi mo kailangang dalhin ito sa amin. Natigilan si Shenjin. Sa totoo lang, hindi ako sigurado kung malalampasan ko ba ang bagyong ito ng ligtas. Ngunit kahit na talagang mahulog ako kay Nakajima sa huli, hindi mahalaga. Sa karamihan, maaari kong isuko ang makalangit na Elixir Pavilion dito at dalhin sina Teresa at Milky pabalik sa North Island upang sumilong. Gaano man kalakas ang mga taong ito mula sa Nakajima na manggahas na mahuli ako sa kanan. Ngumiti si Terence nang walang pakialam. Hindi siya mag-iisip ng ganito noon dahil naisip niya na ang gitnang isla ang pinuno ng 5 Sky-class na isla at mas malakas kaysa sa North Island. 4,975. Sa ganitong paraan, kahit na tumakas siya pabalik sa Beidou, hindi siya mabubuhay ng payapa. Marahil ay maaaring gawing kalaban ni Nakajima si Beidou gamit ang isang pirasong papel. Ngunit ngayong marami na siyang nakikita, ang kahalagahan ng gitnang isla sa puso ni Terence ay humihina at humihina. Sa kabaligtaran, ang North Island, na palagi niyang inaakala na katamtaman, ay tila may itinatago. Hindi bababa sa North Island ay mayroong Truett, isang pangalan na maaari pang takutin ang mga tao sa East Continent, kung saan ang mga masters ay kasing dami ng mga ulap. Ito. Hindi pa rin makapag-react si Shenjin. Iba ka sa amin. Hindi ka tutubo sa Middle Island kaming 3. Maaari tayong umalis ayon sa gusto natin. Sa karamihan, maaari lamang nating gumala sa mundo. Ngunit hindi mo magagawa. Lahat ng mga kamag-anak mo at kapwa-disipulo ay nasa Middle Island. Hindi ka makakatakas. Kaya dapat hindi mo na kami sundan sa maputik na tubig. Kung makakaligtas ka sa bagyong ito, hindi pa huli ang lahat para bumalik ka at tumulong sa akin. Taos-pusong sabi ni Terence. Hindi ugali ni Terence na magtayo ng sarili niyang mga tao si Shenjin ang kanyang tagasunod, at naglagay siya ng maraming pagsisikap sa nakalipas na 2 taon, kaya ayaw ni Terence na hilahin siya pababa. Boss, anong klaseng tao sa tingin mo ako? Sa wakas ay naintindihan na ni Shenjin, at namula ang kanyang mukha. Nahihiya niyang sabi, baka sa mata ni boss, ako, Shenjin, ako ba yung taong takot sa kamatayan? Hindi ito natatakot sa kamatayan. Ang isang matalinong tao ay hindi gagawa ng hindi kinakailangang mga sakripisyo. Hindi mo kailangang gawin ang ganoong walang kabuluhan at hanggal na bagay dahil lamang sa iyong tinatawag na katapatan. Umiling si Terence at bumantong hininga, huwag kang mag-alala. Hindi kita sinusubok. Sana talaga makaiwas ka sa akin saglit. Kahit hindi mo iniisip ang sarili mo, kailangan mong mag-isip para sa iyong pamilya at mga kaibigan. Boss, naiintindihan ko kung ano ang ibig mong sabihin, ngunit wala talaga akong kamag-anak o kaibigan sa Nakajima, kaya pinapabagsak mo ito. Ano man ang mangyari, hindi ako aalis, kahit napatayin mo ako hanggang sa mamatay. Seryoso at matatag ang ekspresyon ni Shenjin. Hindi nakaimik si Terence at walang magawang tumingin kay Teresa at Milky. Ayaw niyang kaladkarin si Shenjin dito, pero ano pa ba ang magagawa niya? Noong gabi na, talagang bumalik si Morten. Sa karanasan mula sa nakaraang ilang beses, ang mga customer na naipit sa Heavenly Pill Pavilion ay umalis lahat nang makita siyang pumasok.
Hinaranggan nila ang pinto at nag-away para sa isang magandang lugar para mapanood ang palabas. Half day. Napaka-punctual mo. Tumingin si Terence sa kanya at iniabot ang kanyang kamay, nasaan ang aking 7th grade rate recovery pill? Ikaw, ignorante brat. Sa tingin mo ba talaga ay pushover ang Island Lord Pavilion? Namamaga ang mukha ni Morten dahil sa pambubugbog, ngunit pinilit pa rin niyang maglabas ng mapang-asar na ekspresyon. So wala kang magandang memorya. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata. Hindi mahalaga kung mayroon akong magandang memorya o wala. Ang mahalaga ay magkakaroon ka ng magandang memorya sa susunod. Hindi na hinintay ni Morten ang reaksyon ni Terence. Lumingon siya sa taong nasa likod niya at sinabing, Island Master, itong si Terence ang nakagambala sa utos ng Middle Island. Ginagawa niya ang lahat ng gusto niya dahil lang sa malakas siya. Hindi lang siya nagpupuslit at nagbebenta ng mga elixir ng kontinente ng East, kundi sinalakay din niya sa publiko ang kanyang mga nasasakupan na naka-duty. Hindi niya nirerespeto ang dignidad ng Middle Island. Gaya ng inaasahan, si Nakajima na ang lumitaw. Tahimik na nagkatinginan sina Terence, Teresa, at ang iba pa. Nang makita nila ang isang marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki na naglalakad palabas mula sa likod ni Morten, hindi napigilan ang kanilang mga puso na tumibok. Gaya ng inaasahan ng pinuno ng gitnang isla. Sa pamamagitan lamang ng pagtayo roon, ang lalaking ito ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na tumangala sa isang mataas na bundok na nagpaparamdam sa kanila ng pananakot. Nasugatan mo ang master ng Vice Island at hinamon ang mga patakaran ng Middle Island. Alam mo ba ang iyong krimen? Malamig na sabi ng medyo may edad na. Dama po ang kanyang tingin kay Terence, at parang bumigat ang balikat ni Terence sa hindi malamang dahilan. Ang ganitong uri ng malaking presyon ay higit pa sa inaasahan ni Terence. Nagulat si Terence. Ibang-iba ito sa inaasahan niya. Ang kabilang partido ay hindi isang big shot sa simulang yugto. Ang panggigipit na ito lamang ay hindi bababa sa kay Yifan. Sa katunayan, naramdaman ni Terence na kapantay niya ang Truet at Ning Shandling. Kailan naging sobrang nakakatakot ang master ng isla? Hindi siya ganito kabaliw noong huling nakita niya siya. Ngunit mabilis na napagtanto ni Terence na may mali. Ang taong ito ay hindi ang Central Island Master na nakilala niya noong nakaraan, ngunit malinaw na tinawag siya ni Morten na Island Master. Nagbago ba ang Central Island Master sa nakalipas na 2 taon? Senior, ikaw ba ang Island Master ng Nakagama Island? Huminga ng malalim si Terence at magalang na nagtanong. Sa paghusga mula sa pressure, ang kabilang partido ay maaaring mas malakas kaysa kay Yifan. Sa sandaling gumawa sila ng isang hakbang, hindi na sila makakatakas, lalo pat manalo. Maaasahan lamang ni Terence ang karakter ng kabilang partido. Ang pangalan ko ay Tension, at ako ang gumaganap na Island Lord ng Middle Island na ito. Dahil ang tunay na Island Lord ay kasalukuyang nag-iisa, pansamantala akong gumaganap bilang Island Lord. Iniulat ng mukhang mabagsik na lalaki ang kanyang pagkakakilanlan. Gumaganap bilang Island Lord. Kumurap-kurap si Terence, hindi nakakagulat na hindi siya ang taong nakilala niya. Pero bakit mas malakas ang aura ng acting Island Master na ito kaysa sa tunay na Island Master? Wala itong saysay. Gayunpaman, hindi niya napigil ang magtanong ng ganoon. He cupped his hands to Tension, dahil ito ang kapangyarihan ng Isla Lord, may itatanong ako sa iyo. Maaari mo bang baliwalain ang hustisya dahil lang sa may kapangyarihan ka? Anong ibig mong sabihin dyan? Don't tell me hindi ikaw ang nanakit kay Vice Island Master Wu. Nanliit ang mga mata ni Tension, at tumindi ang pagdiin sa balikat ni Terence. Pakiramdam nito ay dudurugin nito si Terence, at maging si Terence ay hindi makahinga. Napakalakas ng aura ng taong ito. Nagulat si Terence sa loob, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Ako nga ang nanakit sa kanya, ngunit hindi ko matatanggap ang akusasyon na nilabag ko ang mga patakaran ng Nakajima. Maliban kung ang mga patakaran ng Nakajima ay nagsasaad na lumilikha ako ng gulo mula sa wala, kung gayon wala akong masasabi. Gumagawa ng gulo mula sa wala.
Lumingon si Tension kay Morten bago lumingon kay Terence na may hindi nababasang ekspresyon. Masasabi mo sa akin, paano ka ba talaga lumikha ng gulo mula sa wala? Kung totoo ito, bibigyan kita ng hustisya. Medyo nag-relax si Terence. Malakas ang taong ito, ngunit tila hindi siya nasa parehong bangka ni Morten. Hindi niya ginamit ang kanyang katayuan para pilitin si Terence na gawin ang kanyang sinabi, ngunit binigyan siya ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang sarili. Kung ibang tao iyon, malamang ay hindi na siya magsasawang magsalita pa. Diretso lang niyang sasabihin na siya ang Island Master at saka siya makakagawa ng move. Bakit siya makikinig sa kanyang mahabang salita? Hindi sana niya partikular na itinuro na siya ang acting Island Master at nagpaliwanag ng husto para ibaba ang kanyang status. Siya ay isang manggugulo, hindi makatwiran, at humahad lang sa aking negosyo ng walang dahilan. He even sealed my heavenly elixir pavilion without a second word. Hindi ba ito lumilikha ng gulo mula sa wala? Malamig na sabi ni Terence habang nakatingin sa lalaki. According to the unspoken rules of Sky-Class Island, if someone caused trouble in someone else's private territory, pwede silang patayin ng walang awa, right? Isang sampal lang ang binigay ko sa kanya, at kahit anong tingin mo dito, naawa na ako. Mali ba? 4,976. Kung talagang nanggugulo siya sa wala gaya ng sinabi mo, tama lang na patayin mo siya. Bahagyang tumango si Tension. Ito ay talagang isang karaniwang tuntunin ng Sky-Class Island. Halimbawa, kung pumunta ka sa sekta ng isang tao para manggulo, baka bugbugin ka ng kabilang partido hanggang mamatay, at maghayganti pa sa sekta mo. Siyempre, ang pahayag ni Terence ay medyo labis para ilapat sa isang tindahan. Kung tutusin, bukas ang isang tindahan para sa negosyo, at iba ito sa purong pribadong teritoryo ng isang sekta. Medyo nakakaalarma na gumamit ng paraan ng isang sekta sa isang tindahan, ngunit pareho ang loika. Gayunpaman, agad na idinagdag ni Tension, ngunit sa pagkakaalam ko, hindi gumagawa ng gulo si Deputy Island Master Wu sa wala tulad ng sinabi mo. Ang dahilan kung bakit siya nagdala ng mga tao upang i-seal up ang iyong makalangit na Elixir Pavilion ay dahil ang iyong makalangit na Elixir Pavilion ay nagpuslit at nagbebenta ng ikapitong baitang elixir mula sa East Continent. Ayon sa kasunduan sa pagitan ng East Continent at the Middle Island, ito ay isang seryosong krimen. Tumawa si Terence, haha, maling akusasyon. May ebidensya ka ba, Island Master Au? Ang apelyido ko ay Tension. Sumimangot si Tension at itinama siya. Lumingon siya kay Wooju at sinabing, Vice Island Master Wu, dahil ikaw ang nagsiwalat nito, mayroon ka bang ebidensya? Tension. Napakurap si Terence. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalang ito, ngunit naisip niya na kakaiba ito sa unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa estado ng Tension. Ngayong nalaman na niya ang hindi sikat na pangalan ng pamilya na ito, iba na ang naisip niya. Mayroon lamang isang pamilya na may ganitong pangalan sa 5 Sky-Class na isla, maaaring ito ay. Siyempre may ebidensya ako. Malamig na tumawa si Wooju habang tumatalon. Sa kanyang kamay, hawak niya ang 5 Grade 7 Great Recovery Pill na nakolekta ng Heaven Pill Pavilion. Ibinigay niya ang mga ito kay Tension at sinabing, Island Master Tension, ito ang mga pills na ibinebenta ng Heavenly Elixir Pavilion. Ang mga ito ay 7th grade pills, at ang mga ito ay may pinakamataas na kalidad. Kung hindi sila ipinuslit mula sa East Continent, saan sila nanggaling? Tama, para makagawa ng napakagandang 7th Realm Great Recovery Pill, kahit hindi siya mystic, dapat isa siya sa pinakamahusay na 7th Realm Alchemist. Mahirap humanap ng alchemist na ganito ang level sa labas ng East Continent. Tumango si Tension. Nang makita niya ang mga tabletang ito, 70 hanggang 80% na siyang kumbinsido sa mga salita ni Morten dahil ito ang pinakamakatuwirang gawin. Ngunit kahit na gayon, hindi tumalon sa conclusion si Tension. Common sense ay common sense, ngunit sa kanyang karanasan, marami siyang nakitang bagay na higit pa sa common sense. Itong si Terence na nasa harap niya ay nagawang saktan si Morten, na nasa rurok ng huling yugto ng mahiwagang Ascension Realm, sa maagang yugto ng misteryosong Ascension Realm. Siya ay isang karakter na lumampas sa bait.
Tama ang Island Master Tension, ngunit may mga exception sa lahat ng bagay. Mahirap makahanap ng alchemist na tulad nito sa labas ng East Continent, ngunit hindi ibig sabihin na walang katulad niya. Kung si Master Zhang Lijo ay hindi mula sa East Continent, hindi ba niya gagawin ang tabletang ito? Tanong ni Terence. Si Master Zhang Lijo ay ang Pill God, syempre ibang story. Are you trying to say na itong mga table tasks mo ay gawa niya lahat? Puno ng panunuya ang mukha ni Morten habang nanunuya, huwag na nating pag-usapan kung may kakayahan ka ba na kumuha ng mga table tasks ni Master Zhang Lijo o wala. Sa pagkakaalam ko, matagal nang hindi gumagawa ng pill si Master Zhang Lijo sa Nakagama. Kahit na may kakayahan ka, bakit wala kang marka ng spirit sense sa mga tabletang ito? Ang lahat ng mga high-level na pill masters ay may spirit sense imprints, at imposible para sa isang pill god na tulad ni Zhang Lijo na wala nito. Ang kanyang spirit sense imprint ay malawak na kilala, kahit sina Tenzin at Morten, na hindi mga pill masters, ay nakilala ito. Siyempre, hindi nila kailangang makilala ito sa bagay na ito dahil walang imprint na espiritual na kamalayan sa tableta. Una sa lahat, hindi ko sinabi na ang mga tabletang ito ay ginawa ni Master Zhang Lijo, yan ang iniisip mo. Masyado kang tanga para magawa ang anumang bagay tungkol dito, ngunit dapat kang kumain ng ilang mga table tasks para sa pinsala sa utak, baka maaari mong labanan ang lason na may lason. Seryosong mungkahi ni Terence. Ikaw. Lalong namilipit ang namamagang mukha ni Wuju. Ngayon, ang batang ito ay talagang naglakas loob na kutsain siya sa harap ng estado ng tension. Ang lakas talaga ng loob niya. Bagamat hindi niya alam kung ano ang walang utak na pelikula, sigurado siyang hindi ito isang magandang bagay. Hindi siya pinansin ni Terence at nagpatuloy. Pangalawa, ang mga Pildores na ito ay walang nakatatak na espiritual na kamalayan sa mga ito. Hindi ko alam kung aling mga mata ni Vice Island Master Wu ang nakakita na ipinuslit ko ang mga ito. Hindi ba ako makakagawa nito? Ikaw. How was that possible? Kung kaya mo pang mag-concoct ng ganitong klase ng pill, sa tingin mo kaya mo pa ba itong identity? Napangisi si Wuju. Kung gayon, ano ang dapat kong maging? Gusto kong marinig ang matalinong opinyon ni Vice Island Master Wu. Tanong ni Terence. Kung maaari mong pinuhin ang isang pinakamataas na kalidad ng ikapitong baitang recover pill, ikaw man lang ang magiging punong alchemist ng Yellow Class Academy sa East Continent. Bakit magkakaroon ka lang ng isang maliit na pill shop na tulad nito? Kahit na nagyayabang ka, hindi ka ba maaaring maging mas maaasahan ng kaunti? Sa tingin mo ba ay maaari mong linlangan ako at ang Island Master Tension sa gayong kasinungalingan? Ngumisi si Wuju. Si Tension ay nakatayo sa gilid, tahimik. Mula sa kanyang kahina-hinalang tingin, masasabi ni Terence na ang kanyang mga iniisip ay hindi masyadong naiiba kay Morten. Hindi bababa sa unang kalahati ng mga salita ni Morten ay maaasahan sa mata ng sinumang normal na tao. Kaya lang hindi ibinukod ng Tension ang anumang aksidente, kaya buong oras niyang pinagmamasdan si Terence, naghihintay ng sagot ni Terence. Kung sa tingin mo ito ay katawa-tawa, ito ay maaari lamang patunayan na ikaw ay maikli ang paningin. Hindi ito nagpapatunay ng anumang bagay. Sinulyapan siya ni Terence at malamig na tumawa dahil si Vice Island Master Wu ay handang maging laki ng sikat na sekta ng medisina, malamang na narinig mo mula kay UK na ang aking katayuan ay mas mataas kaysa sa iniisip mo. Gaya ng nabanggit kanina, ako ang master ng punong alchemist ng Morning Star Academy, si Darvan. Tumawa si Morten at kukutsain na sana siya nang biglang sinabi ni Tension, sino ang makapagpapatunay? Tuwang-tuwa si Terence ang ibig sabihin ng tanong na ito ay seryosong isinasaalang-alang ng lalaki ang posibilidad. Kahit papaano ay hindi niya kinukutsa si Terence tulad ng ginawa ni Morten, ito si Tension ay gumagawa ng mga bagay na may katwiran at ebidensya, hindi nakakagulat na mayroon siyang napakalakas na presensya. Talagang napakadali para kay Terence na patunayan ito, ang kailangan lang niyang gawin ay gumawa ng isa pang pinakamataas na kalidad ng Grade 7 recovering pill, at lahat ay mapapatunayan.
Pagkatapos ng lahat, ang pinakadirektang paraan upang patunayan ito ay upang hayaan ang mga taong ito na panoorin siya na pinuhin ang tableta sa lugar. Kahit na hindi ito binanggit ni Tension, tiyak na hindi papakawalan ni Morten ang butas na ito. Kung hindi, kahit na kumuha siya ng isa pang superior grade 7th grade Great Recovery Pill, maaari pa ring igiit ni Morten na ito ay ipinuslit mula sa East Province. Iyon ay magiging walang kabuluhan. 4,977. Ngunit si Terence ay gumagamit ng kaldero ng gamot ni Shen nung paano niya makikita ang mga taong ito. Kaya ang pamamaraang ito ay hindi gagana. Nag-iisip sandali si Terence at biglang nagsabi, mayroon akong isang nakatatandang kapatid sa pantalan ng Nakajima. Ang kanyang barkong pandigma ay nagkataong nanggaling sa kontinente ng silangan at dapat pa ring nakadaong sa pantalan. Island Master, maaari mo siyang tanungin. Dahil kuya mo siya, paano mapagkakatiwalaan ang mga salita niya? Who knows kung tinutulungan kanyang magsinungaling? Naiinip na tanong ni Morten. Pero hindi siya pinansin ni Tension, nagulat siya sa sinabi ni Terence. Oh, anong battleship? Ang pangalan ng kapatid ko ay Mike. Nagkataon lang, ito ay katulad ng pangalan ng Island Master Tension. Ako ang honorary vice captain ng barkong pandigma na ito. Alam niya ang lahat tungkol sa akin sa East Continent. Sagot ni Terence. Dahil ikaw ang vice captain ng barko niya, syempre siya ang magsasalita para sa iyo. Sa huli, wala pa rin siyang matibay na ebidensya, kaya ang peking testigo na ito lang ang maaasahan niya para guluhin tayo. Paano ka maniniwala sa iyo ng ganoon kadali ang Island Master Tension? Agad na napangiti si Wuju. Lumingon siya sa Tension at sinabing, Island Master Tension, wala siyang mahanap na maaasahang saksi, pero ako. Sa huli, malamig na tumingin sa kanya si Tension. Malinaw na wala siyang hilig noon, pero ngayon ay bigla na lang siyang hindi nasiyahan sa kanyang pagganap. Malamig siyang ngumuso at sinabing, bakit hindi mo ibinaba ang iyong mga table tas at makipagsiksikan pabalik sa akin? Kung totoo o mali ang kanyang mga salita, pupunta ako at magtatanong. Ga! Napatulala si Wuju. Gulat na napatingin siya kay Tension. Ano ang nangyayari? Hindi ba narito ang acting Island Master na ito para panindigan siya? Bakit siya napalingon kay Terence bigla? Sinabi na ng bata na malapit ang relasyon niya sa kapitan, paano siya maniniwala sa saksing ganito? Namumula ang mukha ni Morten dahil sa pagpipigil, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na tanungin ang mga salita ni Tension kahit kaunti. Bagamat siya ang Managing Vice Island Master, at ang kabilang partido ay Acting Island Master lamang, ang pagkakaiba sa kapangyarihan ay hindi masyadong malaki. Gayunpaman, ang kabilang partido ay isang mahusay na figure mula sa isang super aristokratikong pamilya. Kung ito ay sa mga tuntunin ng lakas o background, sila ay maraming beses na mas malakas kaysa sa kanya. Kahit 10 beses pa ang lakas ng loob niya, hindi siya maglalakas loob na tanungin siya sa harap niya. Dahil sa kalahating ngiti ni Terence, gusto ni Morten na maghukay ng butas at magtago dito, ngunit kailangan niyang pilitin ang sarili na ibalik ang tableta kay Terence sa ilalim ng panggigipit ni Tenzan. Maswerte siya na makapal ang balat niya, tatakas siya kung normal lang siyang tao. Ininom ni Terence ang tableta at ibinigay kay Teresa, tingnan mo ito at tingnan kung ito ba ang 5 pildores mula sa ating pamilya. Kung may maruming kamay at ipinagpalit ito ng ordinaryong grade 7 na Great Recovery Pill, kung gayon tayo ay magdusa ng malaking pagkawala. Halos lumuwa si Wuju ng isang subo ng dugo kung nakakamatay ang tingin, namatay na si Terence ng 100 ulit. Gayunpaman, nakatayo si Tension sa likuran niya. Maliban kung pumayag si Terence na suriin ang mga paninda, walang pagpipilian si Morten kundi tumayo roon at manood. Kung tumalikod si Terence at akusahan siya, hinding-hindi niya malilinas ang kanyang pangalan. Ngunit kung walang sinabi si Tension, talagang itatago niya ang 5 table tas para sa kanyang sarili pagkatapos ng lahat ng ito. Pagkatapos ng lahat, sila ay may pinakamataas na kalidad na hindi man lang mabibili sa merkado, at kaya hindi nagkamali si Terence, wala pa siyang pagkakataong gawin iyon. Sa wakas, sa ilalim ng matitinding titig ng mga dumadaan na nagtuturo at nagbubulungan, si Teresa ay nagsagawa ng isang akto ng pagsusuri sa mahabang panahon.
Nang malapit nang gumuho si Morten, sa wakas ay tumango siya at tinanggap ang mga paninda. Agad na naramdaman ni Morten na parang nabigyan siya ng amnesty. Hindi na niya hinintay si Tension at nagmamadaling tinakpan ang mukha niya at tumakas. Ngayon, siya, ang Managing Vice Island Master, ay ganap na nawala ang lahat ng kanyang mukha. Ang Terence na ito ay kailangang mamatay. Lumakas ang hangarin ng pagpatay ni Morten habang tumatakbo siya. Ayaw niyang kitilin ang buhay ni Terence noong una, ngunit sa pagkakataong ito ay napahiya siya ng husto ni Terence, at galit na galit siya. Desidido siyang patayin siya. Sa kabilang banda, ang acting island owner na si Tension ay tila walang balak na bumalik sa kanya. Tumingin siya kay Terence nang may malalim na tingin bago umalis sa Heavenly Elixir Pavilion at dumiretso sa gitnang island dock. Pagdating nila sa Nakajima Dock, Tension nakita ang sinaunang barkong pandigma sa isang sulyap. Imposible para sa isang napakalaking bagay na hindi makaakit ng pansin kay Nakajima. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang pinakamalaking treasure ship sa gilid ay ilang beses na mas maliit sa harap nito. Sila ay nasa ganap na magkakaibang antas. Siya talaga. Nang makita ni Tension ang espesyal na simbolo sa palo ng barkong pandigma, agad siyang natuwa. Kumikislap ang kanyang figure at bigla siyang napadpad sa deck ng barkong pandigma. Sino te? Naramdaman agad ng mga tripulante na para silang kaharap ng isang malaking kalaban. Dahil nakadaong sila sa Nakajima ng walang paunang abiso, upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa Mike, inutusan nilang patayin ang lahat ng array. Kung hindi, ito ay isang malaking biro kung sila ay hindi sinasadyang nag-misford o isang bagay na katulad nito. Gayunpaman, walang sino man ang umasa na may maglalakas loob na tumalon sa sinaunang barkong pandigma, na isang invincible overlord ng dagat. Naisip niya ba na ito ay isang pamamasyal na barko? Sa ilang sandali lamang, napalibutan na ng mga tripulante ang lalawigan ng Tension. Wala sa mga taong maaaring makakuha ng isang foothold sa sinaunang barkong pandigma ay mahina. Karamihan sa kanila ay mga eksperto na kinuha ng Mike mula sa East Continent. Kung sila ay magseryoso, maaari pa nilang labanan ang mga sekta. Sa kanilang paligid, ang sinaunang barkong pandigma ay hindi dapat pabayaan kahit na inalis nito ang hanay nito. Gayunpaman, pagkatapos na palibutan ng lahat ang Tension, walang sino man ang nangahas na kumilos ng padalos-dalos. Masyadong malakas ang kahangahangang aura ng taong ito, napakalakas na hindi man lang sila makahinga, lalo na ang padalos-dalos na pagkilos. Maghiwa-hiwalay kayong lahat. Magkasama man kayong lahat, hindi pa rin kayo ang makakapareha niya. Mas maganda kung hindi kayo pupunta at ligawan si kamatayan. Biglang nagmula sa likuran ang boses ni Mike. Pangatlong kuya. Kaya ikaw pala. Naging maayos ka na ba sa lahat ng mga taon na ito? Ang kalmadong mukha ni Tension ay biglang may bakas ng pananabik. Pangatlong kapatid. Agad namang natigilan ang mga tripulante. Bawat isa sa kanila ay tumingin pabalik-balik sa pagitan ng Tension at Mike na may kakaibang tingin. Hindi nila malalaman kung hindi niya sinabi, pero ngayong tumingin sila sa kanila, medyo magkamukha talaga silang dalawa. Go! 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 Gawin mo ang dapat mong gawin. Nakatayo ka lang ba dito naghahanap ng bugbugan? Sumulat si Mike sa mga tao, pagkatapos ay tumingin kay Tension na may mapait na ngiti. Pangalawa kapatid, paano mo nalaman na nandito ako? Ito ang dahilan kung bakit sinabi niya kay Terence na malapit na siyang umalis sa Nakajima, talagang ayaw niyang makipag-ugnayan sa kanyang pamilya mula sa Tension State. Hindi niya inaasahan na darating ang estado ng Tension para hanapin siya. Haha, nagkataon lang. Nagkataon lang na nakilala ko ang honorary vice captain mo, o hindi ko malalaman na bumalik ka na pala sa Nakajima. Tuwang-tuwa si Tension. 4,978. Terence kuya. Nagulat si Mike. Inakala niyang ang kanyang sinaunang barkong pandigma ang naging sanhi ng kaguluhan at naalerto ang kanyang pangalawang kapatid, ang acting island master. Hindi niya inaasahan na si Terence iyon. Not bad, parang hindi talaga siya nagsinungaling. It's all thanks to him this time, kung hindi, hindi talaga kita makikita. Tumawa si Tension. Nagsisinungaling. Ano ang kasinungalingan? Saglit na hindi nag-react si Mike, ngunit naisip niyang nalaman na niya ang buong kwento.
Hinampas niya ang hita niya at sinabing, "Paano ko makakalimutan iyon?" Kasama ang panlipunang bilog ni Terence Lilbro, maging ang dilaw na Class School Alliance na si President Fuller ay personal na tatanggapin siya pabalik sa East Continent. Dahil nandito ka sa gitnang isla, natural na turn mo na bilang acting island master na mag-host ng banquet. Nitong mga nakaraang araw, nagtanong na si Mike tungkol dito. Ang kanyang pangalawang kapatid na lalaki, si Tension, ay gaganap bilang may-ari ng isla, kaya handa siyang makawala sa lalong madaling panahon. Ano? Sa pagkakataong ito, si Tension naman ang matigilan. Hindi niya naiwasang sabihin sa gulat na si Terence ay may napakalakas na background at kapangyarihan sa kontinente ng silangan kaya kailangan niya si Ifan para salubungin siya ng personal. Bagamat sa mga tuntunin ng lakas, maaaring hindi sineseryoso ng Tension si Ifan ay isa sa mga nangungunang figure sa kontinente ng silangan. Siya ang numero 1 opisyal sa lugar ng dilaw na dagat ng East Continent. Bihira na makakita ng taong may ganoong kataas na katayuan na tumanggap sa kanya ng personal. Lalo na dahil si Terence ay nasa maagang yugto pa lamang ng mahiwagang pag-akyat, habang si Ifan ay nasa huling yugto ng paglikha ng lupa. Sa napakalaking pagkakaiba sa lakas, si Terence ay nasa parehong antas pa rin ni Ifan. Nangangahulugan ito na si Terence ay dapat magkaroon ng kakayahan na makabawi sa pagkakaibang ito sa iba pang aspeto, at iyon ay alchemy. Sapat na ang mga salita ni Mike para kumpirmahin ni Tension na si Terence ang master ng Chief Refiner ng Morning Stars Academy, si Darvan. Parang exaggeration, pero hindi kasinungalingan. Si Kuya Terence ay walang matibay na background sa East Continent, malamang ay galing siya sa North at West Islands. Kung bakit siya magaling sa East Continent, ito ay dahil sa husay niya sa alchemy. Pangalawa kapatid, baka isipin mong bata pa siya, pero isa na siyang Mystic Class Level 1 Alchemist. Sabi ni Mike na may pagmamalaki ng ngiti. Mystic First Level. No wonder kaya niyang gumawa ng Supreme Grade 7th Grade Great Recovery Pill at maging master ni Darvan. Hindi ko alam na isa siyang big shot. Hindi napigilan ni Tension na i-click ang kanyang dila at bumaantong hininga. Bagamat ang kakayahan ni Terence na hamanin ang isang tao sa mas mataas na antas ay humanga sa kanya, ang pagkakaiba sa kanilang mga antas ay masyadong malaki. Sa aspetong ito, makikita niya si Terence bilang isang junior na may higit na potensyal, ngunit isang Mystic First Level Refiner sa murang edad. Ang kanyang katayuan ay ganap na naiiba. Siya ay isang mainit na pag-iral kahit na sa Mystic Sea region ng East Continent. Anumang Mystic First Level Alchemist na pupunta sa anumang Sky-class island sa labas ng East Continent, ay ituturing na isang kilalang bisita ng walang pag-aalinlangan, kahit na ang gitnang isla ay walang pagbubukod. Natural iyon. Sabi ni Mike habang pinandilatan niya ang kanyang mga tauhan na nakatulala ang kanilang mga ulo. Hindi nararapat para sa dalawang magkapatid na ipagpatuloy ang pakikipag-chat sa kubyerta, kaya maaari lamang siyang magmungkahi. Bagaman ito si Nakajima, dahil ang pangalawang kapatid na lalaki ay dumating sa aking barkong pandigma, siya ay itinuturing na isang bisita. May mag-aayos ako ng handaan, at makakapag-usap tayo habang kumakain. Sige, kain na tayo at magkwentuhan. Simula nung tumakas ka sa bahay, matagal na tayong hindi nakakain ng maayos. Sumang-ayon kaagad si Tension. Nang marinig niya ang salitang tumakbo sa bahay, biglang nahiya ang mukha ni Mike. Ilang beses lang siyang napatawa ng mahina at inimbitahan si Tension sa eksklusibong pribadong banquet hall ng kapitan. Inihain ng pagkain at alak. Sa wakas ay muling nagkita sina Tension at Mike pagkatapos ng mahabang panahon. Nagpalitan sila ng pagbati at ibinaba ang ilang sunod-sunod na baso. Ang kanilang orihinal na malayong relasyon ay unti-unting naging maayos. Sa bandang huli, walang naging hiwalayan sa pagitan ng magkapatid. Kaya lang medyo tense ang relasyon ni Mike sa kanyang pamilya. Pangatlong kapatid, kung ang Terence na iyon ay isang Mystic First Level Refiner, kung gayon paano siya naging iyong Honorary Vice Captain? Sinusubukan mo bang gamitin ito para makuha ang Mystic First Level Refiner sa iyong panig? Nasa Terence pa rin ang atensyon ni Tension. Ikalawang kapatid, baguhan ka.
Isa akong kapitan na kayang maglakbay sa dagat, bakit ako magsisikap na mag-recruit ng alchemist? Kahit na siya ay isang mystic first level refiner, hindi ito maganda para sa aking barko, hindi man lang siya kapaki-pakinabang gaya ng isang normal na formation master. Hindi sinasang-ayunan ni Mike. Kung gayon, bakit kaibigan mo pa rin siya at ginagawa mo siyang honorary vice captain? Curious na tanong ni Tension. Mahabang kwento noong una kung sinubukang kunin siya, narinig ko lang na magaling siyang gumawa ng pills, pero hindi ko man lang alam na mystic first level pala siya. Umiling si Mike at tumawa. Pangalawa kapatid, dapat alam mo na ako ay isang lalaki na may mataas na pamantayan. Ang mga normal na tao ay hindi makakapasok sa aking mga mata, ngunit tiyak na hindi ito kapatid na si Terence. Oh! Maliban sa kayang harmony ng isang mystic first level refiner, may iba pa ba siyang magaling? Curious na tanong ni Mike. Bagamat ang dalawang kakayahan na ito ay napakalabis na sa paningin ng mga ordinaryong tao, halatang hindi interesado si Mike sa mga kakayahang ito. Siya ang nag-iisang henyong navigator na nakita ko. Nagningning ang mga mata ni Mike. Nang makita niya na ang tension ay nalilito pa rin, sinabi niya, "Pangalawa kapatid, narinig mo na ang mga Sea Dragon, tama ba?" Siyempre, paanong hindi ko narinig ang maalamat na pag-iral na pinakamalapit sa overlord ng dagat? Tumigil si Tension at biglang nagulat, "Third kuya, hindi mo sasabihin sa akin na nakatagpo ka ng Sea Dragon, di ba?" Tama. Noong dinadala ko ang mga disipulo ng dalawang akademya mula sa East Continent pabalik mula sa West Island, inatake kami ng isang grupo ng mga super sea beast sa kalagitnaan. Mayroong 5 mountain split stage sea beasts, at hindi mabilang na profound at nascent na soul stage sea beast. Ang pinaka nakakatakot sa likod ng grupong ito ng sea beast. Ang mga mata ni Mike ay kumikinang sa pananabik sa tuwing sasabihin niya ito. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong sitwasyon sa kanyang 300 taong paglalayag. Para sa isang tao na determinadong sakupin ang walang katapusang dagat, mahirap hindi maging excited. Talagang si Dragon. Sa pagkakataong ito, maging ang boses ng estado ng tension ay nagbago. Isa itong si Dragon. Para makontrol ang napakalaking grupo ng mga super sea beast, maiisip mo kung gaano kalakas ang Sea Dragon na iyon. Sa totoo lang, kung hindi dahil kay Terence bro, busog na ako ngayon. Naalala ni Mike at sinabing, siya ay isang ganap na baguhan na hindi man lang nakontrol ang isang treasured ship noon, ngunit siya ay nakadetect sa dagat noon, at siya ay nakadetect ng dagat, at siya ay nakadetect sa dagat noon. Nakatago ng maayos sa unang sandali. Pagkatapos noon, nakontrol pa niya ang Falling Stars Formation sa pagiging perpekto at pinatay ang mga Sea Dragon na walang paraan para makatakas. Pangalawang kapatid, hindi mo ba naiisip na nakakatakot ang talento ng taong ito sa paglalayag? 4,999. Kung totoo ang sinasabi mo, bagay talaga itong si Terence. Huminga ng malalim si Tension. Hindi niya gustong nasa dagat si Mike sa buong taon, ngunit alam niya kung ano ang ibig sabihin ng kakayahan ni Terence. Napakalaking bagay na makakuha ng isang tulad ni Terence sa kanyang panig na may titulo lamang ng Vice Captain. Sayang naman itong si Terence bro kung ito ay sobrang talino. Napakaraming iba't ibang kakayahan, at wala siyang pusong maglakbay sa karagatan. Kung hindi lang siya marunong gumawa ng mga table tasks at marunong lang maglayag, ang galing. Sayang ang mga regalo ng Diyos. Napabuntong hininga si Mike. Isang pag-aaksaya ng makalangit na yaman. Hindi alam ni Tension kung tatawa o iiyak. Tinuro niya si Mike at tumawa. Siya ay isang maagang yugto pa lamang na Mystic Ascension, ngunit nakakayanan na niya ang isang peak late stage na Mystic Ascension, at isa rin siyang Mystic First Level Alchemist. Sayang talaga kung sumama siya sa iyo sa dagat. Ang dagat ay kung saan dapat kabilang ang isang tao. Paano ito isang pag-aaksaya ng isang makalangit na kayamanan? Hindi kumbinsido si Mike. Ikaw. Ganyan ka pa rin after so many years. Ganito ka na simula bata ka pa. Halatang mas talented ka kaysa sa akin, pero simula bata ka pa lang ang hilig mo mag-adventure. Hindi ka pa pumayag na magtanim ng maayos. Para dito, hindi ka nagdalawang isip na makipag-away sa pamilya mo.
Sa huli, napag-usapan mo pa ang tungkol sa mga matatandang ito. Umiling at ngumiti ng mapait. Ang aming Tension family ay isa sa iilang super pamilya sa Skyclass Island, at gayon pa man ay nakagawa na kami ng pangatlong young master na hindi man lang gumagawa ng maayos na trabaho tulad mo. Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin. Ikalawang kapatid, bakit mo ito pinag-uusapan? Biglang nagdilim ang mukha ni Mike. Pagkaalis ng bahay, bagamat nakagawa na siya ng pangalan, hanggang ngayon ay hindi pa siya nakikilala ng kanyang ama. Maliban sa kanyang pangalawang kapatid na lalaki, si Tension, ang iba sa pamilyang Tension ay palaging nakatingin sa kanya ng may pag-aalipusta. Sa paglipas ng panahon, ayaw na niyang makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Third kuya, alam kong hindi mo gustong marinig ang mga salitang ito, ngunit bilang iyong pangalawang kapatid, kailangan ko pa ring sabihin ito. Bagamat hindi ka pinapatawad ni ama sa salita, mas gusto niyang bumalik ka kaysa sa iba. Dapat mong malaman na ang iyong silid ay nasa ancestral home pa rin, at pinananatili pa rin nito ang hitsura bago ka umalis. Kahit sino pa ang pumasok at guluhin ito, sila ang magdudulot ng galit kay ama. Bumantong hininga si Tension. Natahimik si Mike. Minsan, pagkatapos ng mahabang panahon na naanod sa walang katapusang dagat, paminsan-minsan ay nagkakaroon siya ng gana na bumalik sa kanyang pamilya, ngunit mabilis niyang pinapatay ang kanyang sarili sa bawat pagkakataon. Isang araw, aasa siya sa kanyang sariling lakas upang makamit ang isang dakilang layunin na tinitingnan ng kanyang ama sa isang bagong liwanag. Ito ang paniniwalang itinakda niya mula noong araw na umalis siya sa bahay, at hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon. Kahit ano pa, ikaw pa rin ang pangatlong young master ng Outian family. Dahil dumating ka sa Nakajima, bumalik ka at tingnan mo. Umaasang sabi ni Tension. Pangalawa kuya, hindi naman sa hindi mo alam ang ambisyon ko. Huwag mo na akong pilitin. Aalis na ako sa dagat bukas. Wala tayong mawawala ngayon. Umiling si Mike. Pero, gusto pa rin siyang hikayatin ni Tension. Ikinaway ni Mike ang kanyang kamay para pigilan siya at tumawa ng buong kabayanihan. Pangalawa kuya, alam mo na ba kung ano ang gagawin ko ngayon? Hindi sapat ang isang battleship lang para mabusog ang gana ko. Gusto kong maging Fleet Commander of Heaven Rank Island, hindi lang isang captain. Gusto mong bumuo ng isang fleet. Si Tension ay natakot sa kanyang nakakabaliw na ideya. Ang mga treasure ship lamang ay bihira na, at ang mga sinaunang barkong pandigma ay mas bihira pa. Kahit na sa pamana ng pamilyang Tension, hindi sila mangangahas na gumawa ng ganoong kalaking pahayag. Napakalayo talaga ng layunin ni Mike. Tama. Ito ang susunod na layunin na sisikapin ko. Kapag nagtagumpay ako, natural na uuwi ako. Tumango si Mike. Sa pagtingin sa hindi matitinag na determinasyon sa kanyang mga mata, si Tension ay nag-alinlangan sandali at sa wakas ay tumigil sa panghihikayat sa kanya. Tumango siya at sinabing, hihintayin ko ang araw na uuwi ka. Maghintay ka lang, tumawa si Mike at biglang iniba ang usapan, tama, sa sinabi mo kanina, nagkaroon ba ng problema si Terence bro? Well, you can say that. Pero maliit na problema lang. Isang salita lang. Ako na ang bahala. Tumango si Tension. Pangalawang kapatid, may dapat kong ipaalala sa iyo. Ang batang ito ay hindi maliit na bagay. Kahit na sa pananaw ng pamilya, sulit siyang makipagkaibigan. Hindi mo dapat padalos-dalos na gawin siyang kaaway mo. Seryosong sabi ni Mike. Huwag kang mag-alala, alam ko na ang gagawin. Nakayukong sabi ni Tension. Ano man ang sinabi, si Mike ay isang inapo ng Tension clan. Bukod dito, siya ay gumala sa dagat sa loob ng 300 taon. Natural na walang masasabi tungkol sa kanyang pananaw sa kinabukasan. Ang isang figure ay na kahit siya ay may ganoong mataas na pagpapahalaga ay natural na kailangang maging maayos na kaibigan. Sa wakas ay muling nagkita ang magkapatid pagkatapos ng mahabang panahon. Uminom sila mula madaling araw hanggang dapit hapon, at pagkatapos ay mula dapit hapon hanggang madaling araw. Noon lamang pinaalis ni Mike si Tension sa isang lasing na estado. Ang alak na nainom nila ay isang siglong gulang na alak na binasa sa Supreme Grade Spirit Herbs.
Ang mga epekto ay hindi maisip. Sa kabutihang palad, dinaya at natunaw nila ang karamihan sa alak. Kung hindi, 10 mic ay matagal nang gumuho. Sa kabaligtaran, nang umalis si Tension, mukhang relaxed siya. Ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa kay Mike, kaya kahit na hindi siya mandaya, madali niyang mareresolba ang kaunting alak na ito sa pamamagitan ng pag-asa sa tunay na enerhiya na kusang umiikot sa kanyang katawan. Ito ang tunay na kahulugan ng hindi paglalasing pagkatapos ng 1,000 tasa. Si Morten ay nananatili sa pavilion ng may-ari ng isla mula nang siya ay bugbugin sa Sky Elixir Pavilion kahapon. Wala siyang ibang hinangad kundi ang makulong si Terence at pahirapan sa buong lugar, ngunit nakakalungkot na tanging naiisip niya ito. Wala man lang siyang lakas para gawin iyon, at kahit na makahanap siya ng isang master na kayang harapin si Terence, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng hakbang bago magtapos ang tension. Kung tutuusin, hindi naman malaking bagay na masaktan si Terence, ngunit kung nasaktan din niya si Tension, matatapos na ang kanyang magagandang araw. Pabalik-balik si Morten sa kanyang pangalawang bulwagan, nagpapadala ng isang tao sa unang bulwagan paminsan-minsan upang suriin ang sitwasyon. Medyo hindi mapalagay ang ugali ni Tension kahapon. Bagamat hindi niya akalain na masasaktan siya ni Tension, ang punong Vice Island, para sa isang tagalabas na tulad ni Terence, paano kung si Tension ay hindi bumalik buong gabi, at si Morten ay nasa tenterhooks din buong gabi. Hanggang sa marinig niya mula sa kanyang mga nasasakupan na bumalik si Tension ay naiinip na naghanda si Morten na hanapin si Tension at tanungin siya kung ano ang nangyayari. Ngunit tumalikod siya bago siya umalis kung siya mismo ang tatanungin tungkol dito kay Terence, hindi ba ito magmumukha sa kanya na hindi na siya makapaghintay na harapin si Terence? Bagamat ito nga ang kanyang ideya, bilang pangalawang in command sa gobyerno, hindi niya ito maipahayag ng malinaw, o tiyak na mababa ang tingin sa kanya ng estado ng OTADA. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, maaari lamang ipadala ni Morten ang isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang subordinate upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Sa huli, ang pinagkakatiwalaang subordinate na ito ay bumalik sa wala pang kalahating oras ng Incenso, na may hawak na dokumento ng may-ari ng isla. Paano na? Nagmamadaling tanong ni Morten. Mas mabuting ikaw na mismo ang magbasa nito. Isla Master Tension partikular na humiling sa iyo na pumunta sa Heavenly Elixir Pavilion para basahin ang dokumentong ito. Medyo kakaiba ang ekspresyon ng pinagkakatiwalaang aide. 5,000. Gusto mong basahin ko ito ng personal. Bahagyang natigilan si Morten. Hindi niya napansin ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng kanyang pinagkakatiwalaang aide. Sa kanyang puso, lihim pa rin siyang natutuwa na bagamat ang Tension Province ay isang alagad mula sa isang super family, alam pa rin nila kung paano mag-uugali ng maayos. Alam nilang nawalan siya ng mukha sa Heavenly Pill Pavilion kahapon, kaya binigyan nila siya ng pagkakataong makabawi sa kanila ngayon. Gayunpaman, nang buksan niya ang dokumento at basahin ito, ang ekspresyon ni Morten ay agad na naging lubhang kawili-wili. Mahirap isipin na ang isang tao ay maaaring magkaroon ng napakaraming ekspresyon sa parehong oras. Napakapangit nito na halos magmukha siyang malaking daibat. Ayon sa aming pagsisiyasat, ang mga elixir ng Heavenly Elixir Pavilion ay hindi ipinuslit. Nagmula ang mga ito sa mga normal na business channel sa labas ng East Continent. Mula ngayon, maibabalik ang reputasyon ng Heavenly Elixir Pavilion. Humihingi ng paumanhin si Vice Island Master Morten sa kanyang naunang maling paghatol. Tinitingnan ng ilang mga salita sa dokumento ng may-ari ng isla. Nabulunan si Ujo kaya hindi siya nakapagsalita ng mahabang panahon. Ang eksena sa Heavenly Elixir Pavilion kahapon ay nagparamdam na sa kanya ng labis na kahihiyan. Ngunit ngayon, ang dokumento ng may-ari ng isla na ito ay muling nagbigay sa kanya. Mahigpit na sampal sa mukha. Ang estado ng tension ay partikular na humiling sa kanya na basahin ito sa makalangit na Elixir Pavilion. Kahit na noon pa. Sampal sa mukha. Ito ay hindi maaaring maging walang awa, tama. Hindi ba acting Island Lord lang? How impressive! Nagmura si Morten matapos paalisan ang kanyang mga pinagkakatiwalaang katulong. Siyempre, naglakas loob lang siyang magmura ng pribado.
Hindi man lang siya naglakas loob na magreklamo sa harap ng kanyang mga pinagkakatiwalaang aides, lalo pa sa harap mismo ng tension state. Hindi lang siya nang ahas na pag-alitan siya ng personal, si Morten ay hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob na mga tuwiran kay Tension. Ang isang mas mataas na ranggo ay maaaring durugin ang isang tao hanggang sa mamatay, hindi banggitin na ang Shangguan na ito ay isang malaking shot na may napakalakas na background. Magngangalit man siya sa galit, ano ang magagawa niya? Bagamat hindi siya naglakas loob na makipagtalo kay Tension, hindi maaaring isuko ni Morten ang kanyang sarili sa kanyang kapalaran. Ang pagpunta sa Heavenly Pill Pavilion para basahin ang mga dokumento ay mas masahol pa sa kamatayan. Tiyak na hindi niya ito gagawin. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, isa lang ang pagpipilian niya, at iyon ay ang pumunta sa sikat na sekta ng medisina upang hanapin si Dimitri. Vice Island Master Wu, kumusta? Tanong ni Dimitri. Bilang karagdagan sa kanya, naruroon din sina Donnie, Nantian Aurora, at Tung Yang Chi. Ang mga taong ito ay pawang mga jackal ng iisang tribo. Ngayong nagkasama na sila dahil sa mga interes, natural na ang mag-aklas habang mainit ang bakal upang bumuo ng isang magandang relasyon. Kinailangan nilang kunin ang pagkakataong ito para malaman ang background ng isa't isa. Kung hindi, paano sila makikipagtulungan sa isa't isa sa hinaharap? Hindi napigilan ni Morten na mamula, sabi niya na ito ay isang maliit na bagay, at ngayon ay naging ganito. Hindi lang siya sinampal ni Terence sa mukha, lalo siyang napahiya sa ilalim ng panggigipit ng tension state. Wala siyang mukha para makita si Dimitri at ang iba pa. Ngunit walang ibang paraan. Hindi siya makakapunta. Kung sinabi niya ang totoo, at least lahat makakaisip ng paraan. Kung aalis lang siya, hindi lang siya mawawala ng mukha, kundi magrereklamo rin siya sa harap ni Dimitri at ng iba pa. Kung gayon ang pagkawala ay hindi masusukat. Umaasa pa rin siya na tutulungan siya ni Dimitri na pinuhin ang mga table tasks. Ito. Saglit na nag-alinlangan si Morten, nahihiya. Sa huli, nakaya niya lang ang sarili at sinabing, ang makalangit na Elixir Pavilion ay hindi maarok. Hindi maarok. Si Dimitri at ang iba pa ay natulala. May mga taong nanunood sa Heavenly Elixir Pavilion, at alam nila ang nangyari kahapon. Sa halip na tawaging hindi maarok ang makalangit na Elixir Pavilion, mas angkop na tawaging hindi maarok si Terence. Ang isang maagang yugto ng profound na hindi man lang matalo si Morten ay nakakagulat. Maaaring kahit na sa mga koneksyon ni Vice Island Master Wu, wala kang mahahanap na master na makakalaban ni Terence. Hindi maiwasan ni Donnie na makaramdam ng kakaiba. Tiningnan niya si Wujun ng malalim at sinabing, pero sa pagkakaalam ko, kahit na hindi alertuhan ng pavilion ng may-ari ng isla ang mga elder ng Nakajima, hindi talaga nila magagawang makipagdeal sa isang Terence, di ba? Si Dimitri at ang iba ay tumingin din sa kanya na may hinala at paghuhusga. Si Terence ay hindi mapigilan ngayon, ngunit imposibleng maging walang magawa ang pavilion. Kahit na ang opisyal na lakas ng gitnang isla ay hindi kasing husay ng iba pang mga isla ng Sky Class, hindi sila ganoon kaina. Siyempre ang pavilion ay maaaring makitungo kay Terence, ngunit ang problema ay ang gumaganap na Island Master ay kumikilos para sa ilang kadahilanan. Siya ay tatayo para sa akin, ngunit pagkatapos ng ilang mga salita sa Heavenly Pill Pavilion, ibinalik niya sa akin ang tableta at sinabing siya mismo ang mag-iimbestiga, at pagkatapos ay ibinigay ito sa akin ngayon. Mapait na ibinigay ni Wujun ang dokumento ng may-ari ng isla kay Dimitri at sa iba pa. Nagkatinginan sila at biglang nagkatinginan. Hindi napigilan ni Dimitri na sumimangot at sinabing, hindi mo ba sinabi na ang acting Island Master ay mula sa isang super family? Hindi siya dapat magkaroon ng anumang koneksyon sa maliit na makalangit na Elixir Pavilion. Bakit ang bias mo? Hindi ko alam ang mga detalye, ngunit sa tingin ko ay pinuntahan niya ang isa sa mga kapatid ni Terence. Wala siyang sinabi nang bumalik siya, at ang sulat na ito ay narito na. Sabi ni Morten na may mapait na ngiti. Puntahan mo ang kapatid ni Terence. Hindi ba malinaw na bias iyon? Ang mga kilay ni Dimitri at ng iba pa ay biglang kumunat ng mas malalim. Yun lang, kaya wala na talaga akong ibang paraan.
Pupunta lang ako sa inyo para pag-usapan at tingnan kung makakagawa kayo ng tamang paraan. Madidelay ko lang ang dokumentong ito ng Island Master ng kalahating araw. Kung wala akong maisip na solusyon, ako, ang tumatayong Vice Island Master, ay makakagat lang ng bala at maisigawa ang utos, na hindi na mababawi. Napabuntong hininga si Wuju. Upang mapanatili ang dignidad ng pavilion ng may-ari ng isla, ipinagbabawal na baguhin ang mga utos sa isang gabi. Sa sandaling ipahayag ang liham ng may-ari ng isla, na bago na ito minsan at naging conclusion. Natapos man ang usaping ito, hindi na ito mababago. Natahimik si Dimitri at ang iba pa matapos itong marinig. Nagkatitigan ang bawat isa sa kanila. Bagamat lahat sila ay mga sopistikadong tao, wala silang maisip na paraan para masolusyonan ito sa ngayon. Sa huli, wala talaga silang anumang hindi masasagot na ebidensya sa kanilang mga kamay na maaaring patunayan na ang Heavenly Pill Pavilion ay nagpupuslit ng mga medicinal pill. Ang kasabihan na walang divine sense imprint ay maaari lamang gamitin bilang isang pagbabawas, ngunit kapag ito ay naimbestigahan, ito ay magiging walang batayan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa wakas ay ibinuka ni Dimitri ang kanyang bibig. Ang makalangit na Elixir Pavilion ay isang malaking banta sa sikat na sekta ng medisina. Hindi naman malaking bagay na umatras, ngunit kung sasamantalahin nila ang pagkakataong ito para bumangon, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Sa pagkakataong ito, dapat natin silang durugan hanggang mamatay. Ngunit ito ang utos ni Island Master Tension. Kahit ako ay hindi ko siya kayang suwayan. Walang magawang umiling si Morten. Dahil ang ugat ng problema ay nasa Island Master Tension na ito, maaari lang akong pumunta ng personal sa Island Master's Pavilion at makipag-usap sa kanya ng harapan. Sabi ni Dimitri sa malalim na boses. Bagamat ang lakas at background ng kabilang partido ay hindi niya kayang abutin, isa pa rin siyang 7th Realm Alchemist mula sa East Continent. Kahit saan siya magpunta, may katayuan siya. Kahit na pumasok siya sa Nakajima Takeaway, dapat siyang maging isang kilalang bisita. Parang iyon lang ang paraan. Master Zing, bisita ka, kaya pwede ka pang makipagtalo ng may katwiran sa harap ng Island Master Tension. Paulit-ulit na tumango si Morten. Sa kaibahan, siya, ang Managing Vice Island Master, ay hindi makapagsalita ng marami. Kung hindi, baka maakusahan siya ng pagkakasala sa kanyang mga nakatataas, at talagang hindi siya maiiyak. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.